Pakiulit nga ng sinabi niyo, Inang. Sa pag-aakalang nagkamali lamang siya ng dinig ay ipinaulit ni Josephine ang sinabi ng ina. Sabi ko ayusin mo ang iyong kwarto at ilipat mo ang ilang personal mong gamit sa kwarto ng bunso. May bisita tayo. Dito muna titira si Alan hanggang nandiriyan si Lorenzo ang kumaring Ana. Pero, alam mo namang may pagkabakura ang kapatid mo. Mas presentable sa bisita ang kwarto mo kaysa kwarto niya. Sige na, bilis-bilisan mo at baka parating na yon kasamang itang mo. Nais mapantastikuhan ni Josephine sa mga magulang niya. Hindi ba nag-aalala mga ito na baka mapag-usapan siya? Probinsya ang lugar nila, sinaunang isip ng mga tao. Ngunit ang anumang argumento niya tungkol doon ay tila wala itong panahong pakinggan. Tumalikod na ito. Nagre-rebelde man ang loob ay napilitan siyang sundin ang sinabi ng kanyang ina. Madalian siya nag-alsa balutan. Pinalitan niya ng punda ang una niya at pati ang kumot ay pinalitan din niya. Nang dumating si Alan kasama ang kanyang ama ay hindi siya sumalubong. Nagkukutkot ang loob niyang inayos niya ang silid ni Therese at ang mga gamit niya. Mabuti na lamang at may study table din doon ang kapatid niya. Kinailangan lamang niyang ayusin ang mga libro nito upang may mapaglagyan ng mga gamit niya. Nababahin na pinagpaganiya ang higaan ni Therese. Hindi niya alam kung paano naaatimpan ni Therese na humiga roon, gayong parang isang taon na iyong hindi napapagpagan. Nang matapos siya ay nagluluha na ang mga mata niya. May asma siya at mahinang resistensya niya pagdating sa alikabok. Nakadagdag pa sa inis niya ang lalaking nasa kabilang silid. Natitiyak niyang naroroon na ito sa base at langit-ngit ng sahig. Tipikal na bahay sa probinsya ang bahay nila. May silong. Ang sahig ay yari sa 4x4 na anahaw. Ang mga dingding ay katawan din ng anahaw na hinati sa gitna ang mga siding. Kombinasyon ng sawali. Sawali rin ang mga partisyon ng silid sa bagamat double wall ay hindi pa rin masasabing soundproof sapagkat hindi umaabot sa kisamang dibisyon. Nababagot na nagpahinga siya ng malalim. Mahirap nang aminin subalit aminado siyang iritable siya sa mga nakalipas na araw. Dahil sa hindi tuwirang rejection ni Alan sa kanya at hindi yun madaling tanggapin. May malaki iyong epekto sa kanyang dignidad bilang isang babae pero kailangan niyang tanggapin iyon. Karapatan nitong umayaw dahil iyon ang nararamdaman nito. Muli siyang nagpakawala ng hininga. Pilit niyang kinonsola ang sarili sa isipan. Dapat na niyang pansamantala at pasalamatan si Alan na hindi ito pinagsasamantalahan ng damdamin niya. Dinig ni Alan ng mga kaluskos sa kabilang silid. Inilipat niya ang likod sa malambot na higaan. Malambot at mas komportable ang hinihigaan niya ngayon kumpara kina Renz na ang higaan niya ay isang makipot na banig at matigas na unan. Bukod sa malambot at komportable sa likod ng higaan niya ngayon ay minalalanghap pa siyang mabangong amoy. Isang amoy na tila pamilyar sa kanya. Sa naisip niya ay bigla siyang nagpabalikwas ng bangon. Kay Josephine ba ang silid na ginagamit niya? Maingat siyang tumayo at nagsimulang mag-imbestiga sa loob ng silid. Pagkakita sa mga litrato ng dalaga na nakasuot ng toga ay nakumpirma niya ang hinala. Silid nga iyon ni Josephine. Ang tamis ng ngiti nito sa mga larawan. Natukto siyang pakialman ng ilang bagay na naroon. Books, small mementos, a jewelry box made of seashells, and other sort of girly stuff. Natukso siyang tingnan ang laman ng jewelry box na ang laki ay 6 inches by 12 inches. Sisilipin lang niya kung anong klase ng alahas ang tipo ng isang simpleng probinsyanong tulad ni Josephine. Napakunot noo siya. Maliban sa isang pares ng hikaw ay wala na siyang nakitang iba pang alahas doon. Nang kilatisin niya ang hikaw ay hindi niya masabing genuine iyon. Pero madali ring mawala ang atensyon niya sa hikaw. Natuon iyon sa mga papel na nakatupi sa loob ng box. Inabot niya ang nasa ibabaw. Bagamat naiisip na niya kung ano iyon, ay napangiwi pa rin siya na makumpirmang iyon nga ay mga love letter. Very archaic. Nang tingnan niya ang petsa ay napilaing siya. Uso ng cellphone ngunit bakit pasulat pa ang estilo ng kolokoy ng maliligaw ni Josephine?
Napag-isip-isip niya na wala pang ang reception doon ng cellphone. Sinimulan niyang basahin ang sulat. Miss Josephine, maaari bang maipagkakilala sa pinakamagandang mutya ng BE Department? Ako ay isang tagahanga mula sa Department of Business Management. My name is Jake Alcantara. I am 20 years old and a transferee from Manila. Sincerely yours, JZ. Napaangat ang mga kilay niya. Smooth operator. Dear Josephine, hindi mo lang alam kung gaano ako at gaano mo ako pinasaya. Salamat at pinagbigyan mo ang aking imbitasyon na magmerienda sa labas. Matagal ko ring hinihintay ang pagkakataong ito na makilala ka ng personal. Hindi ako torpe ngunit ewan ko ba, pagdating sa iyo ay naglalaho ang lahat ng linyang nire-rehearse ko. Your eyes make me feel weak. Your smile is like sunshine. It always brighten my day. Don't stare at me when you smile through, for I am so enamored by those dark brown eyes that my heart might turn into jelly. Until then, my love thee. Sincerely yours, Jake. Poetry had never been his style, subalit kahit pakiramdam niya ay nagtatayuan ng mga balahibo niya sa pagbabasa ng sulat ng may sulat ay natagpuan pa rin niya ang sarili nagbabasa ng isang bungkos ng love letter. Na ang lumamon ay nagmamistulan na siya ang avid reader na kinakapanabikan ng bawat yugto. Nasubaybayan niya ang kwento ng pag-iibigan ni na Jake at Josephine. Klasikong kwento ni na Romeo at Juliet ang drama ng mga ito. Ang kaibahan lamang sa mga naunang tragic love story ay hindi away sa pamilya ang naging sagabal sa relasyon ng dalawa, kundi ang mama ni Jake na kakambal ni Sadako. August 8, 2002. Mahal kong Josephine, habang binabasa mo ito ay sinisimulan ko na ang pag-eempake ng aking mga damit. Buo na ang loob ko. Wala akong pakialam kung hindi ka man matanggap ng aking pamilya. Ikaw ang mahal ko. Gusto ni mama na pakasalan ko ang anak ng kanyang matalik na kaibigan. Tumanggi ako. Nagbanta siya kung susuway ako ay tatakul niya akong anak at aalisin ng mana. Baliwala na sa akin yun. Tapos ka nang mag-aral at ganun din ako. Pinalaki man nila ako sa luho ay marunong naman ako magbanat ng buto. At naniniwala ako sa pagtutulungan nating dalawa ay madali nating malalampasan ang lahat ng problema. Sumama ka sa akin at magtanan na tayo. Nasa husdong edad na din tayo. Sa sandaling makasal tayo ay wala na rin magagawa ang sino man sa aking pamilya kundi tanggapin ka. Mamayang gabi sa ganap na ikawalo ay hintayin mo ako sa dalampasigan. May nakausap na akong bangkero. Dediretso tayo sa pier at mula roon ay sasakay tayo ng barko papuntang Maynila. May matutuluyan na rin tayong kaibigan ko roon. At siguro naman bago maubos ang baon kong pera, para sa ating dalawa ay may makukuha na akong trabaho. Umaasa ako na pareho tayo ng kapasiyahan. I love you and I will never accept any other woman to bear my name except you. Nagmamahal, Jake. Pagkatapos niyang basahin niyon ay parang nais niyang itatak sa kanya na walang laman ang jewelry box. What happened after that night? Hindi pa sumipot si Josephine sa usapan niya at ni Jake? O siya hindi sumipot ng lalaki? Wala sa loob na ibinalik niya mga sulat sa box. Sinikap niyang ibalik iyon sa dating ayos. Nang sa palagay niya ay nagawa na niya ng tama ang lahat, ay hinanap niya ang pares ng hikaw. Nasa buong pagkamangha niya ay nawala ang isa. Nalaglag kaya sa sahig? Bigla siyang ng problema. Problemang hindi niya sana haharapin kung hindi siya naging pakialamero. Parang nais niyang iuntog ang ulo niya. Maingat niyang ibinalik sa dating pwesto ang jewelry box. Nalulumong tiningnan niya ang nag-iisang piraso ng stud earring. Napakamot siya sa kanyang ulo. Sa huli nagpasya siyang itago na lamang iyon pansamantala. Hahanapin muna niya ang kapares niyon bago niya ibalik sa kahon. Sana lang ay hindi yun maisipang isuot ni Josephine kinabukasan. Pabiling-biling siya sa higaan niya. Ayaw siyang patulugin ng guilt. Kung may malapit lamang na jewelry shop doon, ay pinuntahan na niya iyon at kahit magbayad siya ng mahal, ay gagawin niya mapalit lang niya ang nawawalang hikaw. Mabigat ang ulo ni Josephine nung maagising kinabukasan. Puyat siya.
Hindi agad siya pinatulog ng mga kaluskos sa kabilang silid. Ano kayang labis na pinagkakaabalahan ng lalaking yon? Hindi rin ba agad ito dinalaw ng antok? O baka natakot ito sa ideyang magkalapit lamang ang mga silid nila? Natakot na bigla niyang pasukin sa silid. Sa isiping iyon ay muling nabuhay ang kanyang inis. Iinot-inot siyang bumangon at pumunta sa komedor. Kapag ganong may pasok siya sa eskwelahan, ang kanyang inang maagang gumigising upang maghanda ng agahan. Good morning! Nakangiti at tila preskong bati sa kanya ni Alan. Nagkakape na ito at ang kanyang ama habang ang kanyang ina naman ay nagsisimula na maghain. Oh, tamang-tama, naririto ka na. Gigisingin na sana kita para sabay-sabay na tayo mag-almusal. Wika ng kanyang ina. Inilapag nito sa mesa ang umuusok pang pritong suman. Mayroon ding nakahaing sinangag, pritong itlog, cherry tomatoes at pinatuyong pusit. Umupo ka na at ipagtitimpla kita ng tsokolate. Nagbigay daan si Alan upang makaupo siya. Itang, tinanghali yata kayo. Nilingon niya ang kanyang ama na nakaupo sa kabisera upang itaboy ang pagkailang sa pagsulyap-sulyap ni Alan. Karaniwan kapag ganong oras ay nasa bukid ng kanyang ama. Paano itong inang mo? Alam nang hindi ako sanay matulog nang wala siya sa aking tabi ay nagpakatagal pa ron kina Renz. Napuya tuloy ako sa paghihintay. Minsan lang naman kaming magkita ni Kumaring Ana. Napasarap lang ang huntahan. Noong nakarang buwan pala ay nanganak din yung isa niyang manugang. Naku, napakarami na pala niyang apo. Magdadalawang dosena na. Iniinggit ka lamang nun. Kasi tayo, maski isa ay wala pa. Parang alam niya kung saan na naman hahantong ang usapang iyon. Mabilis niyang ininom ang mainit na tsokolate at inilapag ang kanyang ina. Hindi na niya masyadong ininda kung napasok ang kanyang dila. Sumubo lamang siya ng isang hiwa ng pinaritong suman. Gagayak na ako at baka mahuli pa ako sa aking klase, sabi niya, saka mabilis na pumunta sa kanyang silid. What's the freaking big deal about having grandchildren? Iyon ang nasa isip ni Alan nang sundan na naawang ngitingin si Josephine. Mukhang magkalegyon ang mga magulang niya at ang magulang nito. Pareho na silang gustong pag-asawahin. Kung sa bagay ay hindi niya masisisi ang mga magulang ni Josephine. Mukhang mas matanda pa nga mga ito kaysa sa mga magulang niya. Ang problema lamang ay tila walang magagawa mga ito sa bagay na iyon. Dahil alangan na magpabuntis na lamang kung sino si Josephine. I could be willing sperm donor. Nasamid siya. Naalala ka na marahil sa inyo, wika ni Nana, na agad siyang inabutan ng inumin. Salamat po. Ininom niya ito ng tubig sa baso. Siguro nga po, sabi na lang niya. Pagkatapos mag-agahan ay nagpaalam si tata na pupunta sa bukid. Si nanay tinaboy na siya sa likod bahay. Mayroong yantok na duyan doon. Umupo siya roon habang hawak niya ang kamera niya. Hihintayin muna niyang makaalis ang lahat ng tao sa bahay bago siya bumalik sa silong para hanapin ang hikaw. Pero hindi pa siya naganoong natatagalan doon nang makarinig siya ng taong tumatawag sa labas ng bahay. Narinig niya ang tinig ni Nana. Pinatuloy nito ang dumating. Josephine, bilis-bilisan mo. Narito na si Pekto. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.